Ito, yung kay, pag-usapan naman natin itong kay Mike Defensor, yung, kasi ang alam ko babalik din sila ngayong araw eh. Naghahanap ako ng balita eh, wala akong nakita balita kung bumalik or babalik ba sila ngayong araw na ito. Kasi parang the last time na nakarinig natin nag-uusap-usap sila eh kung babalik pa sila eh. Kasi parang alam naman daw nila na hindi tatanggapin eh. Pero sana bumalik kayo kasi sabi nyo malakas yung impeachment complaint nyo eh. No, sana bumalik kayo para ipasa yan. Pero ito nga, sinasabi ni Congressman Mike, dating Congressman Mike Defensor, Secretary Mike, na itong si Zaldico nakipag-usap sa kanya. Titistigo daw talaga ito laban kay Bongbong Marcos. Nako po. Diyan na magkakaalaman. O sige, anong balita na to? Alak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang kumbaga preliminary investigation po ng Justice Committee si dating Congressman Zaldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos, yung sinasabi niyang 2 billion buwan-buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Zaldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Zaldico. Tama? Kung Ted, si Zaldico mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung, yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya Yes, that's plausible deniability. Hindi mo pwedeng tanungin kung nasan siya. Kasi pag nalaman mo kung nasan siya at hindi mo sinabi kung nasan siya, ano ka na? Pwede ka nang kasuhan yan. O, kaya ops, wag mo sabihin kung nasan ka. Basta tumawag ka sa akin at naging contact mo itong taon na ito. O, labas ako dyan kung nasan ka. Basta gusto ko lang marinig kung ano yung i-offer mo. O, gusto mo cooperate nitong tao na ito. Kasi gusto sana maipag-cooperate ni Zaldico sa Senate para sabihin nga yung kanyang mga nalalaman patungkol sa corruption. Kasi napansin talaga ni Zaldico na inilalaglag na siya na ginagawa na siyang panakipbutas. So, sabi niya, magsasalita na ako. Ang problema, si Ping, protector yan ng administrasyon. Hindi siya biglang pinayagan na mag-zoom. Putsang inan yan. Ganun na. Kaya sinabi na lang ni Zaldico in public, through video and vlog, sinabi na lang niya, yung supposedly, sasabihin niya sa Senate na hindi siya binigyan ng pagkakataon dahil nga si Ping aso. Si Ping tsaka si Soto, parehas aso. Kaya yan. Ngayon, ito, lumapit na naman siya rito para sabihin na may impeachment kayo, may impeachment complaint kayo, sige, sama ako dyan. Talagang lahat ng nalalaman ko, sasabihin ko dyan. Kompleto ako ng mga dokumento, may mga Excel file ako, may mga proof ako ng pagre-remit ko sa kanila, mga conversation, dyan magkakaalaman yan. Yun nga lang, pinauwi siya. Sabi nung Department of, yung Committee on Justice sa Congress na, okay, maganda yun, mag-testify siya. Pero kailangan nandito siya, umuwi siya. Putya, alam natin, pag umuwi yan, katay yan. Karni yan, pag umuwi yan, corn beef yan. Kaya napakadelikado talaga. So, paano kaya ito? Pwede kaya yun na through Zoom or through testimony, sulat?
yung kanyang yung kanyang pagtistigo, hindi natin alam. Pero ayun nga, nakipag-usap siya, nakikipag-cooperate siya. So magandang balita yan para sa atin. Hindi nga lang natin alam kung totoo kasi demonyo yan eh. Hindi natin alam kung gaano katotoo yung na yan. And I just received the message na hindi pa nagpupunta yung grupo ni Kong Mike para i-refile yung impeachment. Nag-uusap pa sila. So let's hope for the best today. Kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba? Dahil wala. And again, I just received the message na coming from itong mga sponsors nitong pinafile na impeachment. They're still talking kasi marami pa daw silang mga idinadagdag na mga mga documents and marami pang mga dinadagdag ng mga information. So again, let's hope for the best today. Siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala namang kaming ibang hihingin sa iyo kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap, mga anong oras yun? Kung sakasakali po. Mayroon pang isang magandang information tayong natanggap from, di ba, napanood nyo ba yung Vox Populi episode? Sinabi nila na napakarami daw ng mga congressman ang talagang gusto nang bumaliktad. Yung mga dating pumirma, gusto nang bumaliktad. Ayaw pang mag-reveal ngayon ng kanilang identity. Dahil syempre, napakadelikado talaga ngayon. Lalong-lalo na, sila pa rin ang may hawak ng majority dyan. Pero wala na daw talagang super majority dyan sa Congress. O konting-konti na lang daw, magsisipagbaliktaran na yan lahat. Kasi nga, yun yung sinasabi ko, 2026 is the year na ma-position nila lahat ng gusto nilang i-position if they will fail ito. Kaya nga sabi ko kailangan natin magtulungan ngayon 2026 if they will fail to pin itong si Inday Sara down. Tapos na ang boxing, mga bossing. Tapos na ang boxing. Sa 2027 parang presidente na si Inday Sara niyan. Maniwala kayo. Kaya kailangan natin magsama-sama magtulong-tulong para protektahan ng isa't isa. Dahil sisirain tayo nitong mga magnanakaw na ito. Ang kinakatakutan ng magnanakaw, hindi naman yung mahuli sila Ang kinakatakutan ng mga magnanakaw is yung makulong sila and they will do everything in their power para ma-divert yung issue, hindi sila makulong. They will use at least half ng trillions na ninakaw nila to pay everyone na critical sa kanila para hindi sila makulong. Yun ang goal. Yun ang escape plan. The escape plan is do not get imprisoned because of because of the evilness na ginagawa nila. So that's it. Kaya makikita mo yung mainstream media parang grabe ang publicity kay Senator Bong Revilla. Grabe talaga, as in lahat na araw-araw si Senator Bong Revilla kasi nga gusto nilang itanim sa kamalayan ng mga Pilipino na si Bong Revilla may kasalanan. Hindi po. Si Bong Revilla, wala na siya sa posisyon kaya nga siya hindi nanalo at hindi ipinanalo nung nakaraang eleksyon kasi nga gagamitin siya ngayon. Dahil wala siya sa posisyon, wala siyang kapangyarihan, vulnerable siya. Ganun din yung ibang mga, idinamay din si Nancy Binay. Di ba idinamay din si Grace po? Kasi nga they're vulnerable. Kaya delikado sila talaga dito. They are the low-hanging fruit na tinatawag. So gagawin nila lahat yan kasapakat ang media, kasapakat ang mga ahensya ng gobyerno para ipin down sa tao na hindi naman nagnakaw. Di baling sila makulong, wag lang ako. Ganun lang naman yan. Wala mang konsensya mga yan. Utang ina ng mga yan. Pero lagi natin iisipin na kung sila walang konsensya, tayo meron. Hindi tayo dapat nagbibintang ng mali sa isang tao hanggat hindi pa naman nadidesisyonan ng korte, which is yung kaisa-isang may karapatan para magsabing may kasalanan ka o wala. Hanggat walang ganun, wag nating i-judge itong mga itong mga senador na dinadamay dito dahil yan, fall guy yan.
Scapegoating yan mga yan. Yan ang scapegoat nila. At pag kayo naniwala, nabudol na naman kayo. Nabudol na kayo 2022, papabudol pa kayo ngayon. Huwag kayo maniniwala. Kung sino yung mga unang makukulong ngayon na maniwala kayo, yan yung mga pinaka-least guilty. Yung mga most guilty, malaya yan. Gagawin nila ang lahat para hindi sila makulong. Maniwala kayo dyan. Para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila at medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa'yo o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, yung nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin . Yes, kasama ko siya, pero parang parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko nang banggitin. Baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin. Pero hindi ako worried kay Saldi ko. I mean, siya naman nasa ibang bansa. Pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila. Pero mukhang... Yun, magandang balita yan. Isang magandang balita yan na ganito kalakas. Ganito kalakas yung impeachment na inihain nitong grupo ni Mike Defensor at saka nila Chavit Singson. Malakas na malakas kasi nga grupo ito ng mga magagaling na abogado, grupo ito ng mga dating mga taga-gobyerno, and ito si Manong Chavit tsaka si Congressman Mike Defensor. Alam nyo ba na yan ang naging susi, key players yan ng pagkaka-impeach ni Erap Estrada. Diba? Oh.